Hello, good morning! Panibagong araw, panibagong luto serye na naman tayo for today's video. Napakasimpleng gulayin pero napakasustansya nga nito, kaya naman tara at samahan nyo ako magluto ng Bicol Express Sigarilyas. Nabili ito ni Daddy sa halagang 150 pesos ang 1 kilo at halos maikot niya nga ang buong rekto para lang makabili nito. At sa paghihimay naman ito ay pinutulan ko lang yung magkabilang dulo, pagkatapos ay biniak ko nga siya at saka ko naman pinutol-putol sa katamtamang sukat. At bago ko naman tuluyang iluto ay ibababad ko nga lang yan ng mga ilang minuto sa tubig na may konting asin. Para sa akin yung asin ay isa rin kasi sa nakakatulong na nakakapagpatanggal din ng mga dumi-dumi sa mga gulay. At bago ko naman yan tuluyang iluto ay sinisigurado ko naman na 3 beses ko nga yan hinuhugasan para nga sa ganun ay mas maging malinis. Dahil Bicol Express nga ang aking iluluto, kaya naman hindi rin mawawala ang karning baboy. Kaya naman hinugasan ko na rin at pagkatapos ay ilalagay ko naman siya dito sa isang malinis na kawali. At naglagay lang ako ng tubig at hihintayin ko naman yan hanggang sa maiga nga yung tubig. Naiga na rin yung tubig kong inilagay kanina, kaya naman isaset aside ko lang muna itong karne bago nga ako maggisa. At kapag hindi ko nga ito tinanggal, paniguradong magtitilamsikan nga ito sa akin. Naglagay na rin ako ng langis at dahil mainit pa naman yung kawali, kaya naman inilagay ko na rin ang bawang. At nung nagkulay brown na nga yung bawang ay sunod ko namang inilagay ang sibuyas pati na nga rin ang bagoong alamang. At nung maigisa-gisa ko na nga yung bagoong alamang at saka ko naman isinunod ang karne ng baboy na isinet aside ko kanina. At habang hinahalo ko naman ito, talaga namang gustong-gusto ko na nga kumain at amoy pa lang ng bagoong ay ulam na. Naglagay na rin ako ng pamintang pino at pagkatapos naman yan ay inilagay ko na rin ang unang gata. 1 peraso ng Knorr pork cubes at hinalo-halo ko lang ng bahagya at hihintayin ko namang kumulo ang gata bago ko nga ilagay ang sigarilyas. At sa puntong ito ay kumulo na nga ang gata, kaya naman inihulog ko na nga ang sigarilyas. Ang sigarilyas ay napakayaman sa bitamina at protina gaya ng magnesium, potassium, vitamin C, calcium, thiamine at marami pang iba. At ang pinaka nagustuhan ko ay ang anti-aging. At dahil naiga na nga yung una kong inilagay na gata, kaya naman balik na nga tayo dito at inilagay ko na nga ang purong gata. Nang makuluan naman ang inilagay kong gata ay sunod ko na rin inilagay ang siling labuyo. At konting pakulo na lamang ay pwede na nga itong patayin dahil naglalangis-langis na nga siya sa kanyang pagkagata. At eto, luto na ang ating Bicol Express Sigarilyas. Pagkatapos naman namin kumain ay isinama nga nitong si Daddy si Mocha sa pwesto at nakatulog na nga. At bago naman ako matulog ay imamarinate ko nga muna itong ibabaon ni Ate Mayang adobong baboy. Dahil silang mga magkakaklase ay kanya-kanya na lang dala ng mga pagkain, kaya naman ang naituka kay Ate Mayan ay pang adobo. At tinimplahan ko lang ito ng toyo, oyster sauce, calamansi juice at saka pamintang pino. At para naman mas maging malasa at masarap ay mas marami nga ring bawang ang aking inilagay dito. At para naman mag-combine yung mga sangkap na inilagay ko dito ay minasa-masahe ko nga ito at saka ko naman ito babalutan ng clean wrap. Kinaumagahan ay maagang-maaga nga akong gumising para naman iluto itong aking ibinabad na pang adobo. At dito naman sa masipag kong kawali ay nagisa lang ako ng bawang at sibuyas at pagkatapos niyan ay inihulog ko na rin itong marinated na karning baboy. Pagkatapos ay naglagay lang ako ng ilang dahon ng laurel at hinalo-halo ko lang ito at pagkatapos niyan ay tinakpan ko nga ito at hihintayin ko namang lumabas yung sarili niyang tubig. At para naman sa magiging agahan ni Ate Mayan ay ipagluluto ko naman siya ng kanyang paboritong sizzling shrimp gambas. Kaya dito sa isang maliit na kawali ay nagtunaw lang ako ng butter at nagisa ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ay inilagay ko na rin ang hipon at saka ko naman tinimplahan ng konting toyo, oyster sauce at konting ketchup. Mabilis lang din itong maluto at hindi nga ito pwedeng ma-overcook. At dahil gusto nga ni Ate Maya ng medyo maanghang, kaya naman naglagay nga ako ng konting hot sauce. At nilagyan ko rin ito ng patoppings na hiniwa-hiwang siling panigang na tinanggalan ko na rin ito ng buto para hindi na nga ito umanghang. At hindi ko na nga ipinakita sa
inyo kung paano ko nga tinapos ang pagluluto ng adobo dahil alam ko naman na alam nyo na rin ang pagluluto ng adobo. Natapos ko na rin iluto ang adobo at ilalagay ko na nga siya dito sa isang tupperware para nga sa ganun ay mapalamig na. Medyo marami nga yung naluto kong hipon at sobra-sobra naman para sa kanyang agahan, kaya naman ipinaghanda ko rin siya ng baon na kanya rin kakainin pagdating doon sa kanilang resort. Kinabukasan, araw ng Sabado, nagtungo naman kami dito sa Palacio de Gobernador para kumuha naman ng permit para sa photoshoot nitong si Ate Mayan dito sa Intramuros. At hindi naman kami lahat pwedeng umakyat sa taas, kaya naman naiwan nga kaming dalawa ni Daddy dito sa baba. At kung nakarating ka hanggang dulo, baka pwedeng pa-heart, pa-share at pa-follow na rin po. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!